Praise the Lord. God bless you sa lahat ng kaloob natin ng ilang Diyos. Lahat nagsabi, praise the Lord! Palakpakan natin muna ang ating mabait na Diyos. Yung buhay na palakpak para sa ating pinakamahal na Jesus. Lahat ng masaya magsabing Amen! Purihin ang ating mabait na Diyos, mga minamahal. Tayo po ay dadako na sa huling bahagi ang pag-aaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Makinig po tayo mainam mga minamahal. Sentro muna natin ang ating puso't isipan sa pag-aaral ng salita ng mahal na Panginoon. Ito na po yung pinakang inaasam-asam ng mga Krisyano. Ito yung karagdagan pananampalataya na ating pag-aaralan sa tanghaling ito, mga minamahal. Huwag natin sayangin ang oras, mga minamahal. Makinig po tayo ng salita ng mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, ang nakikinig ng salita ng Diyos ay sa Diyos. Amen! Kaya mga minamahal, tayo po ay tumayo. Magbigay po tayo ng doble paggalang sa salita ng mahal na Panginoon Jesus na dadali ng ating mga ngaral, ng ating beloved preacher, Preacher Mike. Mahautod ko mga mulan kita. Hallelujah. Let's come to the Lord in prayer. Heavenly Father, nagadayo kami kag nagapasalamat kay ikaw matutubig na Diyos nga wala nagabago. Salamat sa imo ka ayuhan, sa tanan imo pagpakamaayo, sa imong balaan nga pagigugma kag grasya sa amon makinabuhi. Salamat amon Amay. Kag sa mga oras kini mga amon Ginoong Dios nagapaubos kami sa imo. Lord, forgive us for all the sins that we have done. I pray that you would cleanse us once again. I pray for your blessings, anointing, for truly we are nothing and we can do nothing apart from. Teach us, Lord God. Bless us, anoint us. In Jesus' name I pray. Shall we all say amen? Amen. You may be seated, my brothers and sisters. Salamat sa Diyos, no? Kay ang Diyos natin matutong kag maayo din. Makapag-amen ang tanan? Kaya good morning din sa aton nga mga kauturan. Good morning! Bago kita magpadayon, I want to remind everyone, magapungko kita sa mga tadlong dari ang aton pananawan so that makafocus kita sa pagpamati sa pulong sa Diyos. Amen. Blessing gining bata ni Daisy siya kaya mo ginipermi remind siya nga maga simbatanay ama. Praise the Lord. You know, sa kabuhi natin Daisy, hindi kita malikawan kung isa nga nagabatsyag kita sa kahadlo, kulba, worries. Why? Because we are human. Amen. It's just being human. Pero kita magakalipat nga may Diyos na maayo, kag matutong, nga hindi gid magpabaya sa aton tanan. Okay? Kaya sa kapalatian kita well, human. Normal, Brother Jelson, no?
Kisa nagabatyag kita, normal. That's just being human. Kaga, ang kabuhi natin, diri mga utod ko, normal na masakit yun isa. Pero, hindi man lang pinaka-promise na Ginoo sa aton, pinaka-promise niya, pag abot sang adlaw, magatubang kita siya at maging kaupod niya kita. Diba? Check to mga utod ko. Anong promise ni Jesus? I go to prepare a place for you. Okay? Kung hindi ka mo excited, sige preparing a place sa Ginoo, ha? Hallelujah! Tanan niya gusto magkagtuto sa lugar ng pangako. Lord, amen? Pero ang pagkadto dito amo nang ginakakulbaan naton. That's normal. But amo ginayang pangako sa Ginoo, maging kaupod naton siya pag-abot sang tiyempo. Maka-praise the Lord ng tanan. Nga daw ginakapoy, kaya ginatuyo ang kanamaan sa aton, ha? Anong kulang? Kape? Tulog? Yuhom. You know, kung nagayuhom kita, siguro mas mabugtawan kita. Correct? Okay. Ay, bago kita magkat ko sa aton nga message today, nadumduman ko lang. Okay, I was listening. We were listening to a podcast few days ago. Kagang guest sa podcast, Brother Gilson, tattoo artist. Ano pang tattoo bala? So, gusto ko pa magputon. Okay lang bala sa Kristohano lang magpatato? May patato ka, kuya? May ara? Pamangkot, is it okay for a Christian to have a tattoo? Yes or no? Sino nagambal no? Gamay. Sino nagambal yes? Wala. Sino nagambal depende? No. Brother Gilson, ikaw be, magpatato di John 3:16. Okay lang na, hay? Or magpatato ka sang cross dire to remind you that, you know, ang sakripisyo sang Ginoo sa cross to para sa aton tanan. Well, so yan sa mga dali. Okay. Remember this. Kaya may ara kasuguan sa Old Testament na tinubi mo. Thou shall not make a cut or thou shall not cut yourself or make a mark to your body. Pero bago kita magkadto to, we should remember nga ang kasuguan na hati na sa una may ara moral law, pangadua may ceremonial law. May mga laws nga specific sa generations ng Israel, kag may mga laws nga applicable throughout the generations. Okay? So pag ginambal moral law, wala niya kapag-o. Sakto, Brother Nilsson, thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not lie, and so on and so forth. These are moral laws. The Ten Commandments are moral laws. Correct? Kagang Ten Commandments, gin-establish ni Jesus Christ Himself. Alright? So, ang moral law, wala nagapag-o. So, ang mga ceremonial law like, anong mga ceremonial law? Ang mga pagkaon nga hindi pwede kanon. Correct na? Even ang adlaw nga, ikapitong adlaw nga dapat, Sabat, that's a commandment specific to the Jews or for the Jews. Kaya diba, ang laws ng Sabat, Brother Gilson, wala agad dyan pwede obrahon, no? Ay, pwede ko obrahon? Hindi ka pwede magtigang. Hello? Ambot lang ang mga Sabadista, gatigangayan kung Sabado. Laban no? Gatigangayan. Kakaon mo sila, no? Hindi ito bawal magkakaon. Sabado. No, hindi, no? Anyways, mga utod ko.
You know, ang Sabat, siya ginobra para sa tao, hindi ang tao para sa Sabat. Correct? You know the difference. But I don't like to dwell on that too much. We are not under that law, pero syempre ang mga prinsipyo nga dapat kita magtililipon, di ba? Sa adlaw sang Ginoo. Anong adlaw sang Ginoo? Sunday. This is the first day of the week. Kung magtanaw ka mo sa kanila, because what camera are you looking at? But here's the thing. In Leviticus, balik kita sa tattoo ha. In Leviticus, may sugo to Brother Johnson, di ba? Thou shall not cut yourself, nor thou shall not make a marking to your body. So, damo nagapati nga hindi ka pwede magpatato kamay kasuguan. Sa Old Testament, kaya hindi ka mag-mark or mag-cut da. Pero, upod sang sagto kasugo, hindi ka pwede gunting pabilog sa buhok mo. So, kung mga clean cut, bawal. Damo, di clean cut, to. Or hindi ka pwede sa biguti mo. Mag-trim. Wala man kundi makita ka bigutulyo, Brother Gilson. Nabasa mo na, Kuya Eric, sa Leviticus? Papakita, with the loves, Leviticus, balikan na nakaroon may tiyempo pata. Upod na sila mo, hindi ka pwede maggunting, hindi ka... apparently, these commands were part of the old covenant. Let me say this to you, my dear brothers and sisters, hindi kita part sa old covenant. So, tanan yung commandments under sa old covenant, except for those commandments that we are reestablished in the New Testament, hindi kita part. There were over 600 Leviticus, makita mo na sa subtitle sa babaw or i-google mo na may cellphone ka na, ni nga artist na, natin demand? Auxiliary kung tawag nila. Anyways, there were over 600 laws in the New Testament. I can name even few hundreds. Wala man siguro may makamemorize, Brother Julson, na apparently we were not part of that, or these commandments were not intended for us. It's just ngambal sa Bible, it's just a schoolmaster that will bring us to Christ. So, balik kita sa pagtato. Hindi man kita to under sa mo itong covenant, Ate Ruby, pero pamangkot, pwede ka kapatato. Ano, Brother Johnson? Permissible, yes or no? Permissible? I think so. Permissible. But here's the thing. Ang importante dire, anong motibo mo? Hello? Kaya ka mapatato. Nga mo i-alter ang body mo. I don't think it's evil. I don't think it's a sin. I don't think it's wrong. I don't have a tattoo. I'm not comfortable about it sa akong nalawas. Pero I don't think Mika, sala ang magpatato. Pero anong motibo mo? Ari pa, kinanlan may mga prinsipyo sa Biblia nga hindi natin mabanggaan. Okay? Kung hindi ka magpatato, fine, that's good. Pero hindi mo pwede i-quote ang Leviticus, thou shalt not make a mark. Leviticus Basahon ka bila para... Ano? 19:20. Oh, hear me. Nalamdaman, wala na makadali. I think this is important because we Christians sometimes are very judgy. 16? 19? 19, 27, and 20. Mampisa ako sa 27 Ye shall not round the corners of your heads, neither shalt thou mar the corners of thy bird. Ye shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print any marks upon you. I am the Lord. Did you hear the commandments? Hindi ka pwede mag-trim sa imo nga beard, even sa imo hair. Apparently, ginaobra nato na. Hindi ka pwede magpatato, hindi ka pwede mag-cut. You know, may mga practices sila before nga
connected sa mga sa paganism. And so, these were prohibited in the Old Testament nga hindi kita daisy part. So that's why kanamo, kadi may makita ang daisy nga mga boys, naka-clean cut to, Brother Gilson. Ang will shape ang bigote. Te, kung under kita dito, hindi na tayo magpapalbas guro no? Sakto. Pero apparently, we're not under this law. Okay, question. Back to the question. Is it okay for have a tattoo? It's permissible. It's permissible. Yes, because we are not under the old covenant. Pero, kung ang pagpatato mo siguro matisod ang imong utod, hindi na lang. Ano ko Eric? I don't think it's evil. Again, I don't think it's evil. Pero kung makakita na si mo matisod, hindi na lang yun. It's not loving. Correct? Kung ang pagpatato mo nga daw itsura mo daw kriminal, hindi na lang. Diba? Nothing wrong with tattoos, but kung ang tattoo mo hindi maayo ang tanaw mo sang kalibutan, sang utod mo, likawan na lang natin. Is it permissible? Yes. It is expedient? It depends. What I'm saying is this, we need to strike a balance here, my dear brothers and sisters. Don't judge those people nga nagapatato, hindi mo napagkambalan. Kaya may agra mo, may istorya, Brother Gilson, sa siya tinamo, sa tattoo, may tigulang, pagkabasa Bible, sa nakitaan sa tigulang, anak ni Satanas. Mo tattoo yung sa lawas, gin-judge siya Kuya Alvin. I mean, maybe, to my taste siguro, that's kind of dirty ang tattoo. To my taste, to my preference, but I would say nga anak kaya sa demonyo or makasasala kaya tungod sa tattoo mo, matatuan ka lang yan. Well, maybe not my cup of tea, not my taste, pero I wouldn't judge you. Kay, hindi man dapat, wala man tayo basihan. Makapag-imin ng tanan. Okay. Padayon kita, suriyan natin link sa Matthew chapter 6, verses 1 through 15. Ang tawag isang kadamaan sa prayer nga ni, the Lord's Prayer. Although ang nila mas bagay guro tawgonin mga disciples prayer because this is just a model prayer. Nagintudlo sa Ginoo para sa iya mga hintutunan. Ara pa kamo mga utod ko? Ang tanan nga natuyo magambal amen. Ang ambal nga ang tanan nga gusto magtulog, hindi lang anay subong, karon lang. Ang tanan nga natuyo, bugtawon nato ng aton mga kugalingon, magyuhom kita, itaas nato ng aton mga kamot, kag magsinggit, hallelujah! Hallelujah! Ang pala ang tupad mo, bugtaw! Ara, nakasmile na, subugtaw ng tanan. Isa natin din the Lord's Prayer, or a model prayer. Back to basic kita. Simple lang ang pamangkot, paano kamo mga muyo. Okay? Ang pamangkot na nang dala kita nagapangamuyo, dire? Ano kung baga, amo niyang pattern, kagang aton nga attitude sa pagpangamuyo kay Lev kagkaroon na may istorya. Okay? Basahin natin Matthew chapter 6. Isa natin, What? Isa natin diri sa okay. Ano ko na Laps. Okay, 6:5. Okay na. Hasta sa 8. When you pray, don't be like the hypocrites.
who love to pray publicly on street corners, and in the synagogues where everyone can see them. I tell you the truth, that is all the reward they will ever get. But when you pray, go by yourself, shut the door behind you, and pray to your Father in private. Then your Father, who sees everything, will reward you. When you pray, don't babble on and on as the Gentiles do. They think their prayers are answered merely by repeating their words again and again. Don't be like them, for your Father knows exactly what you need even before you ask Him. So ano ang mga butang na makita natin dire? What is this? Okay. This should be our attitude when we pray. Number 1, pray sincerely, not to impress others. You know, when you pray, hindi niya para magpakita nga prayerful kagid Rose. Ina lang magpakita-kita gid. Diba? Magpapalog-palog gid. Diba? Ina ang mga hipokrito nga tao. Kaya pinila namian gid ang Diyos kung napakita-kita sila magpangamuyo. Hindi. And so, ang pagpangamuyo naton, ini pagpangamuyo sa Diyos. Now, it doesn't mean na sa public worship naton, hindi ka pwede ka pangamuyo corporately. Diba? Kung isa ba, diba may public worship kita? Hindi na yan po siligon nga muna. Kaya may mga public worship kita, may mga public prayer kita, pero ang ginahambal na rin si Ginoo, ang aton nga hambala ang word nga attitude. Ang attitude naton, hindi para magpakita kita, kung hindi dapat sincero ang aton nga pagpangamuyo. Diba? Hampaka ang tupad mo, ang bala, sincero dapat. Okay. No, hindi sincero. Liwat. Hambala, sincero dapat. Diba ito may taglay nga tapat dapat? Kasi no nga taglay, tapat dapat. Pero sa prayer naton, dapat sincere. Hindi para magpa-impress, hindi para magpakita-kita ka sagad nga prayerful kagad, kundi dapat ang pagpangamuyo naton halin sa tagipusoon. Okay, so it should be wala gamog. Gahang siya. Okay, pray privately and honesty. Okay, sunod. Gahang niya rin. Okay, ba't nakamove? Ayun! Bumaba rin! We should avoid empty repetition. Ano ang balsang Ginoo? Hindi nyo na pag-iluga nga gasagad ka babol ang mga pagano. Kaya binila Daisy sa pasulit-sulit nila nga paghambal. Abi nila pamatian sila sa Diyos. Sulit-sulit. Diba? It could be a memorize, higing sulit-sulit. It could be ginabasa, nga pasulit-sulit. Hindi na yan dapat. Amo, diba? Ang ambasang Ginoo, do not be... O, basahon taliwat pala din sa Matthew chapter 6. Okay, verse 7. Verse 7. But when you pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be cured for their much speaking. Okay? Hindi niya dapat ritual ang pagpangamuyo. Matigap pusoon nga pagpangamuyo. The Bible teaches us to pray without ceasing. Dapat persistent kita sa pagpangamuyo pero hindi po silingon sila. May empty nga liwat-liwato naton,
Diba? Familiar na sa inyo nga pasulit-sulit nga pagpangamuyo? Empty nga repetition? Familiar na? Hindi na yan dapat amo. Dapat sincero kita sa atong tigipusoon nga nagapangamuyo. Yes, you can be persistent. Yes, you can pray without ceasing. Pero hindi niya ritual nga sulit-sulit lang. Makapag-amen tanan. Guess yun na? Wala naman siguro. Mega kubra pa na sa aton ni Daisy Gin-memorize, halimbawa, the Lord's Prayer, gin-memorize, sulit-suliton, ka-20, or ka-50, or 5, or 10, whatever. Diba? Hindi niya po ang purpose ang Lord's Prayer, Daisy, diba? Ang purpose, this is just a model prayer. Amo ni kung baga ang template naton nga sundon. Okay? And we can fill this out. Okay. Ano pa? Sunod. Kahinay maga. Because God knows, God already knows our needs. Hindi mo na kailangan liwat-liwaton. Okay, bala, ang pamangkot Daisy, kung bala na sang Diyos ang aton nga pangayo, nga kinanlan ta pa mangayo, how? Ano siya eh? Diba? Wala ka pa yung kapangamuyo, siya bala na sa Ginoo kinanlanon mo. Wala ka pa kapangamuyo, gusto na i-provide sa Diyos ang pagkinanlanon mo. Pero Alexa nga ang kinanlan mo pa mangamuyo. Why? Because God, or because prayer deepens our relationship with God. Okay? Balaan sa Diyos, pero gusto Japon sa Diyos mag-fellowship sa inyo. Amen? Balaan na sa Diyos ang kinalanin mo, pero gusto Japon sa Diyos mag-spend time kita sa iya. E babalaan mo man pag kinalanon sa anak mo, Daisy, pero nga gusto mo nga upod siya. Diba? Kaya happy ka nga upod siya. Amo man ang Diyos, happy ang Ginoo kung nagapalapit kita sa iya presensya. Happy ang Ginoo nga mag-dine o magsapupod sa imo. Amen. Ang pamangkot, do you enjoy or do you spend time sa pagpangamuyo sa Diyos? Wala na makapag-amen. Do you spend time sa pagpangamuyo sa Diyos bisan wala may mambal sa imo? Bisan wala na ma-remind? Ano ang default nyo every morning pagbugtaw nyo? Ano ginobra nyo? Ano, si Rose ba? Ano ginobra mo, Rose? Una mong ginobra pagbugtaw? Ha? Siyempre magbangon, kaya magmuklat mata ko rin, no? Anong ginuna dapat? Mag-pray kita, siguro maglupot kita da, magpangamuyo, magpungko, magpangamuyo, magpasalamat sa Diyos. Okay? Bisan palaan na sa Diyos ang imong pagkinanlanon, gusto Japon sa Diyos, mag-spend sang oras sa imo. Okay? At ayun, nanda na yan. Matthew chapter 6, verses 9, pakadto sa 13, pray like this. Pray like this, ha? Ano ba sa Ginoo? Pray like this. Wala ginambal sa Ginoo, memorize this, repeat this. That's a big difference. Hello, guys naton? Kaangay sini. Wala di kinambal sa Ginoo nga pangamuyuan nyo amuni. Verbatim, sulit-suliton, wala. Ano ba sa Ginoo? Pray like this. Like what? Like what? Our Father in heaven, may your name be kept holy, or hallowed be your name. May your kingdom come soon. May your will be done on earth as it is in heaven. Give us today the food we need, and forgive us our sins as we have forgiven those who sin against us. And don't let us yield to temptation, but rescue us from the evil one. Now, my dear brothers and sisters, this is a model prayer
Kalawa na, anong focus natin dire? Una-una, ang focus natin dire, to our God. Let me repeat that. Our focus here, una, to our God. Ang amal ni Jesus, pray like this. Our Father in heaven. This reminds us of our relationship with each other, that we are what? We are family here. Our Father. Wala lang naman my Father, but our Father, to remind us of our brotherhood, of our family. You and I are family. And that's why when we pray to God, we pray, our Father. Our focus is to our God, where in heaven. Our Father. When we say our Father in heaven, we remind ourselves that our Father is in heaven, and He is mighty, and He is powerful, and that He is in control. Tell that to yourself. He is in control. When you focus to God, ang problema mo, nagagamay kag ang nagadako ang Diyos. When you focus to God, you remind yourself that God is powerful and bigger, kag may mahimo ang Diyos sa kabuhi. Don't focus on your needs. Don't focus on your problems. Don't focus on anything else. Focus to God. You say this, our Father in heaven. Hello? Focus lang sa goal, mga utot. Okay? Okay pa tada? Hindi ba? Mga muyo ka mo, paano ba? Paano binising? This is our model prayer. Pag buktaw mo sa aga, ano ang una mong ginater? Lord, thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat Ginoo. I think this is good model prayer. Ginoo, naging din ang tudlo. Di ba? Okay. So when we pray, we should focus to our God, which is in heaven. Secondly, anong sunod to? Hallowed be your name, or your name be kept holy. This is a reminder for us, my dear brothers and sisters, that the God that we serve is holy. Have you realized that? The God that we serve is holy. He is in heaven, di ba? Kagapuloyan niya holy, banal. Anong silingon sini? Kung magpalapit kasi Ginoo, dapat kinapakabalaan man ang imo kung galingon. Diba kung Diyos naton holy, remind yourself that dapat gapangabuhi man kita nga may pagkabalaan. Anong silingon? Silingon sinimika, nagapalayo kita kag nagalikaw kita sa sala. Kaya balaan mo. Ang mga balaan niya, wala na yata pangabuhi sa sala. Diba? Ang mga balaan niya, wala na kilig ka pangabuhi sa kahit kuan. Balaan. Pag inambal balaan, ano ganyan po silingon Daisy? Pag inambal balaan, ano daw Dre? Ha? Balaan. Balaan. Pag inapanhuli or balaan, ang silingon, consecrated. Inambalang, kumbaga, special ka, ginpain, ragali amo nang samayin ko. Ginpain. Diba? Nakapain ka sa kalibutan. Diba pag may special, ginapain mo na yan. Daisy, diba? Wala mo na ginaupod sa mga hindi espesyal. Correct? Kita ka mga kanakansang Diyos, ginpain man kita. And so that's why, pag ginambal ka holy, nakapain ka na. Abot silingon? Are, pag ginambal holy, nakapain ka sa kalibutan. Kap, you are what? Consecrated for God.
Pag inambalbalaan, Daisy, nakahiwalay ka sa kalibutan, kag para ka lang sa Ginoo. Hello? Alam po silingon sine, but silingon sine, hindi ka paangay pagpakabuhi sa kalibutan. Rose, hindi kaya kaangay sa pagpakabuhi sa kalibutan. Dapat kung ano yung panglakaton sa kalibutan, ikaw nga nakapain, hindi pareho. So, kailan na Daisy to be different? Diba? Ito ka lain gina sa iyaw, di lain din mantaya mo. Kung kalibutan niya, Kuya Alvin, ang hilig nila, kalayawan, kung hilig nila magbong tarat-tarat, ang mga Kristohano niya, hilig nila magdayaw sa Ginoo. Amen? Alright. 1 Peter 1 verse 16, be holy because I am holy. I-remind ang tupad mo hambal sang Diyos, magpakabalaan ka. Magpakabalaan. Ay, ambala. Tuluka siya sa mata. Hindi pagtampa, tuluka lang. Tuluka lang, di ba? Siguro magmuramusay ka mo na mag-insultuhan na. Hindi. I-remind na siya, magpakabalaan. My dear brothers and sisters, this is not optional. Loves, this is not optional. This is a command of God. Okay? Let me repeat that. Mga balaan, magambal amen. Mga holy, magambal praise the Lord. Mga mahilig, magdayaw sa Ginoo, magambal hallelujah. Mga mahilig sa chismis, magambal amen. Pwede tapuhin na. Hindi nyo matago. Okay. Next! Are. Focus lang ano sa goal. Hello, you just focus sa goal. Okay. What's next? Your kingdom come. What does it mean when we pray for God's kingdom to come? Ano pala ang kingdom sa Ginoo? The kingdom of God is where God rules. The kingdom of God is where God reigns. Pagpuot silingon, pag inambal natin kingdom of God, this is where God is obeyed. Ang masunod dire, ang Ginoo, hindi na kita. When we pray kingdom of God to come, we are praying na ang ma-reign sa kabuhi naton, ang ma-reign diri sa kalibutan, ang Ginoo. But silingon sila, when we ask for God's kingdom to come, ang righteousness, ang justisya, ang katwiran sa Ginoo, ma-establish diri sa aton kalibutan. Of course, there is a coming kingdom, but not only that, Rose, we are praying for the kingdom of God to come right now. In spiritual sense, it means dapat ginarian kita sa Ginoo dire. Okay. Medyo kakatol-tutulan ko eh. So, okay na lang. Data yun sa akin. Later na lang. Kingdom of God. Diba? Have you ever prayed for the kingdom of God to be established in your life? Hello? Wala pa? Wala pa eh. Ikaw, Mika, did you pray nga ang kingdom sa Ginoo may establish sa kabuhi mo? Wala pa. Di ba lang tuon pala na napakamulo mo na, Lord, let your kingdom come in my life. Lord, ikaw ang mag-rule sa heart ko sa kabuhi ko. Ikaw mag-reign dire. Amen? O, si Mika pa lang. How about ang pipila natin diri ka mga kauturan? Have you ever prayed for the kingdom of God to be established in your heart, in your life? Have you ever prayed to God nga mag-arrange siya sa aton nga panguna-una at tigit kasuon? Diba? Dapat you should be praying for that. Hello, mga utod ko. Pwede natin maging pangamuyo, ne?
na ang kingdom sang Ginoo maga-reign una sa aton kabuhi. Kag siguro ba Kuya Albil sa aton pungsod kag sa bilog ng kalibutan. And please, when you pray for the kingdom of God to come, ara ang hustisya, ara ang kamatuoran, ara ang righteousness. Hindi ka pwede maka-pray, Lord, let your kingdom come. Pero sa agad ka support sa mga tao nga violente, corrupt, makawat, gutigon. It doesn't work that way. When you pray for the kingdom of God to come, you pray for righteousness of God to, to be established, for the truth of God to be established, dapat you never support ang mga munang katao. Brother Gilson, tsakto na. Tsakto na mga utod ko. And it's so, what I'm saying is because it's so sad. So sad. I don't know if these people, these Christians prayed for the kingdom of God to come. Pero supporter sila sa mga violente kag mga malakot nga tao. Diba, Alex? Hindi na pwede. It doesn't work that way. If you pray for the kingdom of God, dapat ang supportaran mo, mga matarong man nga tao. Hindi na yung mga shady kag puno sa corruption. Gito, pakamatyan mo ba? Mangaway ka pa tungod sa ila. Mang-unfriend ka pa, mamuyayaw ka pa, Hello, let's pray for the kingdom of God to come. And it means righteousness, justice, will sang Ginoo ang maabot dire sa kalibutan. Your kingdom come, your will be done. Okay. Our needs. Question. Ilan ako ka-minutes ka, Balde? 20 minutes? 30? Pamangkot lawig na ko mga utod ko. Tsakto lang. So, patapos na taga-sigod na lang niya. Okay. Give us this day our daily bread. Ano yung gusto ni Daisy? Lord, pwede pang monthly bread? Daw, okay na guro, no? You know why? God wants us to be dependent sa iya. Pwede ba niya ipahatag sa Ginoo nga, are, pang 10 years muli nga supply, Alex, pag naupos mo, bahala ka na sa life mo. Daw allowance lang. Pero it's a blessing nga kita maging dependent sa Ginoo. Kasi kung may pagkinalan nun, kaya that's the time ng trabigit pagpangamuyo mo sa Ginoo. Correct? Diba? Because okay na. Because God wants us to be dependent ka magsalikid sa iya. Tsakto ko yung ramen? Do you remember ang mga Israelitas ang nangayo? Sang na kinanlan nila makaon? Ang Diyos nagapaulan sang mana kag anong kipaulan sang Diyos kani Brother Johnson? Anong ipakaon sila? Mana, itlog kag may meat man? May meat man, loves? Ha? Kuy, anak, kuy? Okay. Kinpakaon sila sang Diyos, adlaw-adlaw, wala sila pabayaan sang Diyos. Ang ba sang Diyos, magkuha lang kamo sang enough. Pero ang mga tigaulo, nagkuha sang sobra-sobra. Ano natapo sa mga sobrang ikuha nila, Daisy? Ginudlan, nabulok, naguba. This just shows ng Ginoo magka-supply sa atin that He wants us to trust Him, to depend on Him for our daily needs. Ano pa mali ni Jesus Christ? Forgive us our debts. So are. Una, pangamuyo ka sa pagkinanon. Check. Kinanon mo man eh, Daisy. Spiritual naman niya pagkinanon. Ano ne? Forgiveness. And so, ano minatudlo sini sa aton? Mag-repent kita, Daisy, sa aton mga sala. Lord, nagbuti ko gina, patawara ko. Lord, nagchismis ko kagina, patawara ko. Lord, nanumbag ko kagina,
patawaran. Lord, nangawat ko. Patawaran ko. Diba? Pero ang pagsilingon sila Daisy, hindi ka na mangawat eh. Nagayo ka na kapatawaran mo. Hindi ka na yan pwede nga. Lord, pasawara ko nangawat ko. Patawara ko kay mangawat pagit ko karon Lord. Hindi man na pwede, correct? Yes, may pagpatawad ang Ginoo. Pero, ano ang sa Ginoo? Your sins are forgiven. Sin no more. Hello! Kag, kinahanglan man naton magpatawad sa mga tao nga nakasala sa atin. Forgive others as well. So may base bala magpakamuyo, kung may backpack kamo nga puno isang kalain isang buot sa University ka parehos. Diba? Base bala alaga, nagasagod ka mo sa mga kalain sa buot, sa mga unforgiveness sa inyo, mga tagipuson, please, let go of that. Ask forgiveness, but you need also to forgive those who have sinned against you. Ang mga nanginsulto sa imo, ang mga nanglait sa imo, ang mga nanglipak sa imo, ang mga nagsuya sa imo, ang tanan nga nag-ubra sa kamalautan sa imo, patawaran sila. Okay? Panumduman niyo kayo, damo na kananan yung patawaran sa kabuhin niyo? Damo siya eh? Basikalista ka na. Lord, gina-forgive ko na si Amoni. Erase. Gina-forgive ko na si Amoni. B. Erase. Hello? Budlay na yung isa mo. Hapos mga yung kapatawaran sa Ginoo, pero budlay magpatawad. Diba? Ipiyong mo mga mata mo ga-replay ko yan bilang mga pag-insulto sa mo. Ang mga hinimuan niya malaot si mo, budlay magpatawad mga utod ko. Pero sa bulig sa Ginoo, sarangan natin magpatawad. Amen? Basi yung ninakalainan dito sa buot siya, wala na to sa iya. Ya, naka-move on na siya. Disi, ikaw, ya. Wala pa? Ano ba? Ano? Naging lainan ka po nililigad, basi naka-move on na siya. Tapos ikaw, ya, sagad ka pala kainit sa iya. Pagin chismis ka niya mo. Pagin landi, yari mo ba na? Ba? Eh, paano mina? Paka-microphone? Ay, sorry Lord, hindi galing. Patawara sila Rose. Diba Rose? Palayo, kinala natin mag-learn to forgive. Okay, deliver us from temptation and evil. Ari banta ko. Madamo sa aton, wala ka pangamuyo sa subusin mo. Diba? Mika, nag-pray ka na sa Lord, na Lord, ipalayo ko sa temptation. Kagi ka na pray ka muna? Wala pa? Hindi, okay naman kung wala pa. It's not a sin. Kagi ka na pray nga, Lord, ipalayo ko sa temptation. Amen? Kagi ka na? Hindi ka sigurado ha? Yes or no mo lang? No, wala pa. Siguro, line lang away, no? But I would venture to say, hindi niya common nga pagpangamuyo. Siguro Kuya Alvin, Lord, gaya ko sa muni. Lord, payuha ko. Lord, amuni, protection niya kami. Diba mo na common ka pangamuyo? Lord, i-bless, pakamayuha, supply this. But, damo sa aton, wala ka pa pangamuyo. Lord, ipalayo kami sa malaot. Ipalayo kami sa temptasyon. Diba? Kaya ang temptasyon, hindi mo na pwede nga kantahan lang. Anong kanta natin? O tukso, layuan mo ako. Hello? Hindi. Ang tukso yun, Daisy, mapalapit kang mapalapit
sakit na sa imo. Saan ang dapat? Lord, proteksyonin ko, ihilayo ko sa tentasyon, Lord. Kung ara man ang tentasyon, Kuya Alvin, proteksyonin ko, Lord, hindi matimtar. Katabi ko sa puso nga, hindi, nga palagyuhan. Hindi mo na pagbatuan, Palagyo na lang. Kuya Alvin, kamudlan magbato sa tukso. Kita mo si David, a man after God's own heart. Wala yung palagyuhan, di na-overcome niya. Wala siya gin-overcome sa tukso. So dapat sa ito, Kuya Alvin, sa nakita niya si Bachi mga gwapa, naglikaw siya. Amo niya pinaka-effective nga way para ma-overcome ang temptation. Ano? Dalagan. Diba? Baka buyo ay proteksyonan kita sa ino. Ano naman sang payong, Kuya Alvin? Kung may payong, hindi pa maguntat ang ulan. Pero kung may payong ka, at least magproteksyonan ka na mabasa. Lalo na sa Kuya Alvin, wala din yung proteksyon ng ulo. Wala din kakapasa pag-agi sa ulan, maagi lang na dagmay ka nagadalhay. Pero ako silingon, ang payong, hindi man maguntat ang ulan, pero maproteksyonan ka against sa ulan. Correct? Ako man ang magpangamuyo kung sa mga utod ko. Hindi man na madula ang tukso, hindi man na madula ang problema, pero kung nagpangamuyo ka, may proteksyon ka. Kung may tukso o mapalapit na dinamot, hindi na lang. Di ba? Kung may mga kasi mo to, inom, hindi na pagpatui. Likawin na lang. Di ba kayo kung mahilig ka mag-inom, tapos dito sa tubang nyo, hindi ko mag-inom, may storya lang ko sa inyo, Brad. Kaya ko na yung mabatuan ng tukso sa ano. Tapos tugay-tugay ang beer, ginapamalhas na. Daw ginauhaw ka na. Daw galak mo. Mag-inom sila, daw kapiyong-piyong pa. Sige, base, alam ako na. That how temptation works. Okay? So palayuan natin, Kuya Alvin, hindi natin batuan. Kaya hindi mo kita yung mabatuan ng tukso pang luya, kakit na iya kung kahinaan mo na. Okay? Okay, dali na lang kita kutob mga utod ko. This is our model prayer. Balikan natin. We can ask for our daily bread, forgiveness. We should also forgive others. And we should also ask for from temptation and okay, alin na lang ako tapuson ta. Should include praise and adoration. Mga utod ko, samtang nagapipara nga ito nga mga choir kag instrumentalist aton ang bahanon. Ang intudlo nga model prayer sa Ginoo is this. Ambalya, pray like this. This is our model prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and power, glory forever and ever. Amen. This is our model prayer. This is our temple. Remember that when you come to God, He is your Father, and He cares for you. He wants to have fellowship with you. He wants to sup with you. He wants to bless you. Let's all worship the Lord. Hallelujah.